Mga kabarkada, kapiling po natin at makakamanong-manong ngayong gabi, dating Tarlac Governor Margarita Tingting Cojuangco. Governor, magandang gabi po sa inyo. Sige po, have a seat po. Kumusta po kayo, Governor? Ready to campaign? Yeah, malakas ako. I'm good in health. Po. Pwede po kayong tumakbo ulit bilang Governor. Pwede po siguro yung nabalita namin noong nakaraan, plano nyo tumakbong Vice Governor ng ARMM. Yeah. Bakit po bumagsak kayo sa pagtakbo bilang senador? Sapagkat nung nag-usap sila VP Binay at Nina Piping, we wanted to show the public that hindi kami lumalaban kay Noynoy. Kaya I was asked to run. Yeah. So, gano'n yung storya niyan. Sapagkat pag may kawa ko sa una, hindi lalaban naman ang kawa ko sa pamilya. Yeah. Okay. So, and hindi naman lumalaban ang una sa kay Noynoy. Dati ho siguro, pero ngayon parang ang una ho sabi nga po ng pangalawang Pangulo, Judge Binay, ang una ang bagong oposisyon. I think it was in the sense that kung matuwid ang daan, tutulong kami upang maging malinis at tahimik. Pasensya na po kayo, medyo na-intimidate ako sa dating nyo sa akin, parang dating nyo kagad sa akin, ang yaman nito, mahirap ko usap. Naka-jeans naman ako. Yun nga po, kaya lang, hindi po namin malilimutan na minsan po sa buhay nyo, nabilang kayo bilang isa sa 100 pinakamagagandang babae sa buong mundo. Yeah. Nasa jeans yan. Ganun po. Wala na pala akong pag-asa doon. Po. Hindi po ba kayo natatakot na maging negatibo po ang dating ninyo sa mga kababayan natin, na medyo angat kayo ng konti kaysa sa mga parang katulad ko na aliping sagigilid at aliping namamahay lamang? It's really a matter of attitude. Ako naman ay nagsisilbi sa Tarlac and then national government since 1962. And even as a young girl going to school, I was taught that everything is equal, you know. Kumakain din po ba kayo ng nakakamay, gano'n? Nakakamay? Yes, pagka yung pagkain ay yung gulay kasama ng balaw-balaw that my lola used to cook. Yeah, with hito. Naku, sarap nun. Yung nakaprito, kay nihaw na hito, tapos may balaw-balaw sa kagulay. Kami ho, kami yung mga ordinaryo, pag kumain, nakataas pa yun pa. Hindi naman ganyan, ha? Anong po bang nagpasya kayong tumakbo, senador? Nagpaalam kayo kay Presidente Aquino na pamangkin po ninyo? Oo, alam niya. Oo, sinabi ko naman sa kanya. Hindi po niya sinabi, Auntie, huwag ka nang tumakbo. O kaya, Auntie, huwag dyan sa una, dito sa Liberal. Wala po bang ganun? Hindi ako naimbita sa Liberal Party. So, in 1992 at 98, I ran already as PDP Laban. Ayoko na pumalit ng partido. Yeah. Pero ang tanong ko po, hindi po ba kayo, ano po muna ang reaksyon ng inyong pamangkin nung sinabi niyo, itatakbo ko? Are you wanna run with them? Yun. Ganun po. Ganun na po yung sabi niya. Okay. Yeah, but I can see it from his point of view kasi kilala ko naman si Noynoy. He also knows my reactions and I would expect him, I would know his. Okay. Yeah. Okay. Pamangkin niyo po ang Pangulo, tapos pati si Bam Aquino tumatakbo po namang senador din. Yeah. Paano po ninyo sinasagot yung mga issue ng political dynasty? Parang dumadami na po yung angka ninyo sa politika ngayon. At hindi lang sa local level, national level po ito. I think a political dynasty, if you will not allow families to run, you limit the choice of the people. You know, like, take for example ako. Yung lolo ko ay naging governor of Iloilo. So the line of service exists, is in the blood. And for the revolutionary, my other grandfather, Crisanto de los Reyes, he financed with 2 others revolutionists the Cavite Mutiny. So the line of service there. Na yun, Peping became my husband. And it's always been service to the people, so that our track record will show the honesty and that we're trustworthy. Pasensya na po kayo, hindi ho masyadong malapit sa Magic 12 yung pangalan nyo sa mga survey. Hindi pa ho ba kayo nadi-discourage? So, total, tama na to, bago pa mapagod ako sa kampanya, hindi nyo po ba naiisip yun na umatras kayo? No, hindi ho ako aatras because I have set my mind in wanting to serve from my vast experience in the DILG. 11 years nandun ako, and then 6 years as governor. I think my experience will bring me into legislative work. And if God does not mean me to be a senator, there is always a fallback position. Yeah.
Okay. Ano pa nga ba ang maidadagdag nyo sa Senado? Marami naman ang magagaling. Hindi na lang kayo, ika nga, ay magbiyahe-biyahe sa abroad. Marami naman siguro kayong pambili ng ticket para baka, ika nga, ay meron din kaming budget. Makapag-retire na. Ano po ba ang gusto nyo sa Senado? Bakit ito pa ang gusto nyo tahakin na landas? Yan po ang tanong namin mamaya sa pagbabalik po ng inyong Mano-Mano. Nagbabalik pa rin po ang Mano-Mano. Kasama pa rin po natin ngayong gabi ang dating gobernador ng lalawigan ng Tarlac at tumatakbo pong senador sa ilalim ng United Nationalist Alliance, si dating Governor Tingting Cojuangco. Governor, ang tanong ko po kaninang nabitin ano pa ba maidadagdag nyo sa Senado? Marami naman ng senador. Hindi na lang kayo magbakasyon. Total, may pambakasyon naman po kayo. Public service talaga yung hinahanap ko. I would like to get all the bills that have to do with public safety, Anthony, and then to find out on how it has been implemented. Sapagkat napakadaming there's so much laws, pero yung mga implementation ng iba. Meron po tayong mahiwagang bowl po dito. Meron po kung ilang mga issues po ang nasa loob niyan. Pabubunutin po namin, palabunutan po ito, Governor. Sige po, umpisahan nyo na po. Bibigyan po namin kayo ng 30 seconds sa bawat isang issue na inyo pong mapipili. Pakita nyo nga po dito sa sa ating camera. The FOI bill. Sige po, ano po? Yeah. Okay. Yes, sige po, I believe that there should be transparency on what is going on in the government. I really believe that. But pagdating sa national security, I believe that there are certain things that are detrimental to the country if everybody knows about it. So, national security, publications, information should be kept within certain offices that belong, like DND, Offices of President, PNP. Okay. Maraming salamat po. Ito po yung pangalawa. Paghigpit ng COMELEC sa political ads. I like this. I think this is really necessary. Sapagkat, like, ang akala ng mga mamamayan na meron akong pera, no, we live within the budget. So, paghigpit ng COMELEC, then everybody's equal. Equal time, equal money spent, equal TV exposure. I like that. Anyway, maraming salamat po dun sa mga sagot nyo sa questions po, mga issues po natin. Nabanggit po ng Pangulong Noynoy Aquino sa kanya pong patalastas kasama yung mga kandidato niya na meron dyan matuwid na daan pero nagpapanggap lang. Ang paliwanag po ng mga kasama niya, yung ibig sabihin ng hindi nagpapanggap, yung 12 kasama niya, yung nasa labas no, nagpapanggap lang. Nagpapanggap lang po ba kayong matuwid na daan kayo? Magpapanggap. You are just pretending to be for matuwid na daan. No, there's no pretending here when you want to serve the people. And kung nagpre-pretend ba kami, ibig sabihin, will I? No way. No. No, in fact, sa akin, is matuwid. Ba't kailangan ng tahimik, public safety, and malinis, no corruption? Ito po yung kasunod na tanong ko. Totoo po hindi magkasundo ang inyo pong mister si Chairman Peping Cojuangco at si Pangulong Noynoy? Well, they have different ideas. It's not that hindi sila nakakasundo. But one is old school and one is a new school. Pero kung ilalagay nyo together, edi it will be good for the country. Okay, kung ma-elect po kayong senador, papayag po ba kayo na palayain na lang ang dating Pangulong Gloria Arroyo? Well, I believe that she should face certain issues, but I was really surprised at the conditions that she has to remain in. She's sick. I think she should be in comfortable surroundings. And if there are any issues that have to be brought to court, then she has her lawyers to defend her. Okay, hindi pa po tayo tapos. Meron po tayong segment na kung tawagin anggulo. Ano po ang anggulo niyo rito sa mga larawan at video na aming papakita? Ano po ang unang papasok sa isip niyo pagka nakita niyo po ang video na to? When I see Hacienda Luisita, I see jobs. A lot of jobs. Kasi yan, yung mga cane cutters, the Kapampangan does not cut the cane. So we bring those from Bacolod to cut the cane because that is really their business. No? Ito po, ano po ang anggulo niyo rito? Ano masasabi niyo dyan sa pamangkin niyo na yan? Ano kayang sinasabi na dyan? Anti-corruption. Believe mo ba kayo sa anti-corruption campaign niya? I would like, yes, I believe in that because he's not nice, trustworthy. And we don't have any corruption in the family. We've been in public service. When we leave our government positions, we're broke. Pero okay naman kayo?
Yes. Hindi kayo magkaaway. No. Hindi po. Alam nyo, Sinusunod ba niya payo yung mga niyo? una, ha? Yung mga Sinusunod una, niyo yung mga advice niyo? advice ko? Apo. No, I don't advise him. Kasi marami na siyang mga advisors, you know, enough. Yeah. Apo. Yeah. And then anyway, siya na lang mag-decide. Yeah. Good Yeah. luck po sa inyo, Governor Tingting Cojuangco, at Thank you. salamat po sa pagpapaunlak niyo sa aming imbitasyon.